Nagsisimula ang anime sa quarterfinals ng National High School Basketball League. Magkakaharap ang Jiangyi High School mula Beijing at Shenwang High School mula Shaanxi. Matindi ang bakbakan ng dalawang koponan at lumalamang ng 1 puntos ang Jiangyi. Gusto namang bumawi ng Shenwang para maitabla ang laban. Humarap si Pangkay ng Shenwang kay Chunfang ng Jiangyi. Umatras si Pangkay papunta sa corner ng court at tumalon para sa tira. Pero agad na inabot ni Chunfang ang bola at tagumpay niya itong na-block. Nagpatuloy ang laban, nakuha muli ng Jiangyi ang possession. Isang mabilis na pasa papunta kay Chunfang at agad niyang ginawa ang jump shot. Pasok ang puntos para sa Jiangyi. Kahit ilang beses sumubok ng counter-attack ang Shenwang, nanatiling kontrolado ng Jiangyi ang laro. Ipinakita ni Chunfang ang galing at bilis niya, binutas ang depensa ng Shenwang at kumamada ng mahahalagang puntos. Habang nauubos ang oras, natapos ang laban sa score na 68-61. Panalo ang Jiangyi High School. Agad na tumakbo ang lahat ng kakampi ni Chunfang, buhat-buhat siya habang masayang nagdiriwang. Nakapasok sila sa semifinals, pero pagdating ng sumunod na taon, hindi nakarating sa finals ang Jiangyi. Kahit buong puso ang paglalaro ni Chunfang bilang star player, natalo sila sa kamay ng Bayi High School sa score na 72-84. Sa susunod na season, bilang second-year player, mas determinado si Chunfang, handa siyang bumawi at pabagsakin ang Bayi High School. Paglipat ng eksena, makikita natin ang isang binatang nagngangalang Sing na nakasakay sa tren patungong Beijing. Pagdating niya sa istasyon, imbes na salubungin siya ng ate niya ayon sa kanilang plano, nakatanggap siya ng mensahe na may kasamang address kung saan siya dapat pumunta. Habang palabas siya para humanap ng taxi, napansin niyang may lalaking sumusunod sa kanya. Kinabahan siya, agad siyang lumingon at naghanda para depensahan ang sarili. Pero laking gulat niya ng isang station robot lang pala iyon na nagpapaalala na huwag harangan ang daan. Pagharap niyang muli, naroon na sa harap niya ang lalaki na nagpakilalang ipinadala raw ng kapatid niya. Nagduda si Sing at agad niyang tinawagan ang ate niyang si Wo para magpatunay. Pero itinanggi ito ni Wo at binigyan pa siya ng babala na posibleng kriminal ang lalaki. Dahil dito, tinangkang tumakas ni Sing. Ngunit walang tigil ang lalaki sa paghabol. Kahit anong liko at iwas niya sa loob ng istasyon, nasundan pa rin siya hanggang sa magkahabulan sila palabas, dumaan pa sa mga gwardya. At tuloy-tuloy sa gitna ng nagkakagulong trapiko. Sandali pang nakalayo si Sing pero nahuli rin siya kalaunan. Pilit siyang isinakay sa isang kotse. At doon, laking gulat niya nang makita ulit si Wo. Ipinaliwanag ng lalaki na totoo ngang siya ang pinadala para sunduin si Sing sa utos mismo ni Wo. Sa halip na seryoso, ngumiti lang si Wo, nilero ang buhok ng kapatid at tinukso siya ng may halong biro. Kalaunan, inimbitahan ni Wo si Sing na kumain ng roasted duck bilang paghingi ng tawad. Habang bumabaybay sila, tinanong niya kung bakit lumipat si Sing sa Jongse High School at sinigurado niyang siya na ang bahala sa lahat ng bagay. Ipinagtapat naman ni Sing na pumunta siya sa Beijing para hanapin ang isang tao. Nang marinig ito, inakala ni Wo na babae ang tinutukoy niya at nagkatinginan silang magkuya na may halong biro. Habang bumabaybay sila, nadaanan nila ang isang bakuran kung saan may binatang naglalaro ng basketball. Hindi nakapagpigil si Sing at bumaba ng kotse para makisali. Pinuri niya ang galing ng binata at hula niya ay miyembro ito ng Jiangyi High School team. Nagpakilala si Sing bilang bagong estudyante at humingi ng cellphone number, pero iniwan lang siya ng binata na walang sagot. Pagdating sa bahay, inilabas ni Sing ang bola mula sa kanyang bag at inilagay ito sa estante. Binuksan din niya ang laptop kung saan makikita ang litrato ng Jongse High School basketball team na si Chunfang ang wallpaper. Pagkatapos, dumungaw siya sa bintana patungo sa court ng Jongse High School, sabik na sabik sa unang araw niya roon. Kinabukasan, nagtungo si Sing sa Jongse High School para kunin ang uniforme niya, pero laking gulat niya nang malaman na nagkamali at sa Jing High School pala siya na-enroll. Dahil dito, tinawagan niya si Wo para magreklamo pero hindi ito gaanong pinansin ng ate niya. Sa orientation, nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Shen Quan. Nang makita nilang mas maagang nakapagpahinga ang mga estudyante mula sa Jongse High School, nag-isip si Shen Quan ng paraan para makalabas ng training. Nagkunwari siyang nahimatay habang nagpapanik naman si Sing bilang palabas. Pagkatapos, tumakas silang dalawa at umakyat sa pader para silipin ang ensayo ng Jongse High School basketball team. Pero laking gulat nila nang makita nilang inaapi ang isang player mula sa Jingbi High School. Hindi na sila nakatiis, kaya sumali sila sa laro. Habang naglalaro, namangha si Sing sa galing ni Shen Quan kahit medyo may kabigatan ito. Tinanong niya kung sila ba ang mga pangunahing manlalaro ng Jiangyi High at binanggit pa niyang kilala rin niya ang player na nagdala sa Jongse High School sa semifinals noong nakaraang season.
Maya-maya, mabilis na dumash si Sing habang nagdadribble, naaalala ang turo ni Chunfang na laging magpasa. Ipinakita niya ang kanyang husay sa court at nabighani ang lahat sa kanyang mga galaw. Matapos iyon, sinabi niyang madidismaya siya kung mahina ang laro ng mga pangunahing manlalaro ng Zhongyi High. Nagpatuloy ang mainit na sagupaan ng tatlong manlalaro mula sa Jingbi High laban sa koponan ng Zhongxi High. Samantala, isang dalaga mula sa Jingbi High na nagngangalang Liu Liu ang palihim na nagre-record ng laban. Sa kalagitnaan ng tensyon, nakagawa si Sing ng crucial block at ipinasa ang bola kay Shen Quan na mabilis na nagdribble papunta sa teritoryo ng kalaban. Tinanggap ni Sing ang pasa ni Shen Quan at nakapuntos agad. Kahit todo depensa ang Zhongxi High School team, nagawa pa rin ni Sing na maaga muli ang bola at ipasa kay Shen Quan para sa isa pang score. Habang tumatagal ang laro, sunod-sunod na nakakapuntos ang Jingbi High School. Pero sa gitna ng tensyon, aksidenteng natama ni Sing sa ulo si Liu Liu gamit ang bola, dahilan para mahulog ang kanyang cellphone. Nagpanik si Liu Liu, pero bago pa siya makakilos, dumating ang mga upperclassmen at hinayla sina Sing at Shen Quan pabalik para ipagpatuloy ang orientation. Kinabukasan, magkatabing nakaupo sina Sing at Shen Quan sa schoolyard habang pinapanood ang iba't ibang estudyante na nagpopromote ng kanika nilang club. Nainis si Shen Quan nang makita na sa Jingbi High School, mas pinapahalagahan ang academics kaysa talento, calligraphy club, comedy club, pati kung fu at AI exhibitions ang nangingibabaw. Napansin niyang wala man lang sports clubs, at doon siya labis na nadismaya. Biglang dumagsa ang mga estudyanteng babae sa isang gwapong binata, si Yumo. Agad siyang nakilala ni Sing bilang ang basketball player na nakalaban niya noong kakarating lang niya sa Beijing. Kilala si Yumo bilang isang genius ng Jingbi High School. Maya-maya, tinawagan ni Sing ang ate niyang si Wo para pag-usapan ng pagkakamali sa enrollment. Giit ni Sing, lilipat siya sa Zhongyi High School, pero para kay Wo, pareho lang daw ang dalawang eskwelahan. Pagkababa ng tawag, lumapit si Liu Liu na dala ang kanyang basag na cellphone. Humingi ng tawad si Sing, pero humingi ng kompensasyon si Liu Liu. Ipinaliwanag ni Sing na hindi siya makakahingi ng pera kay Wo dahil nagtatalo sila tungkol sa school transfer. Nangako siyang babayaran ito sa loob ng 2 araw. Ngunit tumanggi si Liu Liu at tinakot siyang kakausapin na lang si Wu mismo. Desidido si Sing, pinakiusapan niyang bigyan siya ng 3 araw at iginiit na hindi siya tatakas. Habang pinagmamasdan siya, naalala ni Liu Liu ang husay ni Sing sa basketball noong nakaraang araw. Kaya naman, nagbigay siya ng kakaibang alok, hindi na niya sisingilin si Sing kung papayag itong sumali sa Jingbi High School Basketball Club. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumulpot din si Shen Quan at maging si Yumo para makijoin sa club. Kaagad na iniabot ni Liu Liu ang registration form kay Sing at hinimok siyang pumirma. Pero tumanggi si Sing. Iginiit niya na babayaran na lang niya ang sira ng cellphone at hindi siya sasali dahil ang tanging gusto niya ay makapasok sa basketball team ng Zhongyi High School. Hindi ng Jingbi nagalit si Liu Liu at sinermonan siya, sinasabing bawal panggitin ang Zhongyi High School sa Jingbi. Ipinahayag niya ang matinding inis sa Zhongyi. Dahil palagi raw nilang pinapahiya ang Jingbi sa larangan ng sports. Sa kabila ng mga kwento ng tunggalian at ang malungkot na pagtatapos ng dating basketball club ng Jingbi, sa kabila ng nito, nanatiling matatag si Sing at muling tumanggi. Tumalikod siya para umalis, ngunit pinilit pa rin siya ni Liu Liu na sumali at tulungan silang buhayin muli ang basketball club ng Jingbi High School. Sa kasamaang palad, hindi nagbago ang pasya ni Sing. Sinabi niyang aalis siya sa Jingbi sa loob ng 2 araw. Kaya't iniwan niya sa kanila ang misyon ng pagbuhay sa club at tuluyang nag-walkout palabas ng court. Habang pauwi, nadaanan niya si Yumo na mag-isang nagpa-practice ng basketball. Nilapitan niya ito at humingi ng paumanhin sa naging hindi pagkakaunawaan, inakala kasi niya noon na mula ito sa Zhongse High School. Binanggit din ni Sing ang nalalapit niyang paglipat sa Zhongyi High na para bang nagbigay ng hamon na magiging magkaribal sila sa hinaharap. Ngunit hindi kumibo si Yumo at umalis lang matapos ang kanyang training. Kinabukasan sa paaralan, tinuturuan ni Shen Quan si Yumo ng ilang basketball techniques habang pinapanood sila ni Liu Liu. Nakaramdam siya ng pagkadismaya dahil 2 lang ang bagong miyembro ng club. Hindi nagtagal, dumating ang student council president ng Jingbi, si Guanzin. Kagad na nabighani si Shen Quan sa kagandahan nito. Inabot ni Guanzin ang mga dokumento kay Liu Liu at binati siya sa matagumpay na pagrerehistro ng basketball team. Binanggit din niya ang nalalapit na friendly match laban sa Zhongyi High School at tinanong ang tungkol sa kanilang training. Nagkunwari si Liu Liu at sinabing handa na sila, habang si Shen Quan naman ay agad nagyabang na maglalaro siya ng mahusay para kay Guanzin. Ngumiti si Guanzin at nagsabing inaabangan niya ito. Kinabukasan muli, nagtungo sina Sing, Shen Quan, at Liu Liu sa Zhongse High School para mag-explore.
Namangha sila sa kasiglahan ng iba't ibang sports clubs doon, malayong-malayo sa mapurol na atmosphere ng Jingbi pagtingin nila sa bulletin board para hanapin ang basketball court, napansin ni Sing ang isang manlalaro ng Jonggi. Sinundan niya ito at nauwi sa sports building. Samantala, natagpuan ni Leo Leo at Shen Quan ang basketball court. Humanga sila sa makintab na sahig at world-class na pasilidad. Hindi na nakatiis si Shen Quan at agad sinubukan ng ilang kagamitan, ngunit pinigilan siya ni Leo Leo na huwag abusuhin ang mga gamit. Habang nagmamasid mula sa malayo, napansin nila ang locker room ng Jongse basketball team. Naengganyo sila at palihim na pumasok. Laking gulat ni Leo Leo nang makita ang mga dingding na puno ng team strategies at impormasyon tungkol sa basketball. Mas lalo siyang namangha sa mga detalyadong sketch sa whiteboard. At doon niya natuklasan ang sikreto. Ang estratehiya ay espesyal na ginawa para sa star player, kung saan lahat ng manlalaro sa court ay gagawa ng espasyo para bigyan ng pagkakataon si player #siyam na makapag-execute ng isang tiyak na play. Napagtanto ni Leo Leo na ang estratehiyang nakita niya ay nangangailangan ng pambihirang kakayahan mula sa isang individual. Naging interesado siya kung sino ba talaga ang player #siyam at ano ang espesyal dito. Samantala, nakatagpo si Sing ng mismong player #siyam, si Suhao. Nagtaka si Sing dahil akala niya kay Chunfang nakatalaga ang jersey number na iyon. Ngunit bigla siyang binalaan ni Suhao na huwag nang babanggitin ang pangalan ni Chunfang. Nang malaman ni Suhao na hindi siya estudyante ng Jonggi High, pinaalis agad niya si Sing. Tumanggi si Sing at kinulit siya kung bakit bawal banggitin si Chunfang. Inamin din niya na pumunta siya sa Jonggi High para panoorin si Chunfang maglaro. Doon, matalim na sinabi ni Suhao na hindi karapat-dapat si Chunfang para maging bahagi ng team ng Jonggi High. Nang makilala siya ng ibang manlalaro bilang estudyante mula Jingbi High na nakita kahapon. Hindi ito pinansin ni Sing at patuloy pa rin niyang kinukwestiyon si Suhao tungkol kay Chunfang. Sa huli, tinawag ni Suhao si Chunfang na walang kwenta, isang tall-una na hindi marunong managot sa sarili. Nag-apoy ang galit ni Sing at biglang inagaw ang bola mula sa tira ni Suhao, hinamon ito sa isang one-on-one match. Kumalat agad ang balita at dumagsa ang mga estudyante ng Jonggi High para manood. Binigay ni Suhao ang bola kay Sing at sinabing siya ang mauunang umatake. Mabilis na nakapuntos si Sing. Pagkakataon naman ni Suhao, tumalon ito para sa long shot at laking gulat ni Sing nang ma-shoot niya iyon ng napakadali. Nagpatuloy ang laro, sinubukan ni Sing na dumaan sa depensa ni Suhao. Pero mabilis itong naagawan at muling nakapuntos. Napansin ni Sing ang malakas na pangangatawan at husay ni Suhao lalo na sa long-range shooting. Sinubukan muli ni Sing na agawin ang bola at tumalon para mag-shot, ngunit bigla itong kinuha ni Suhao at sinilat ang puntos mula sa kanya. Samantala, sa loob ng basketball room ng Jonggi High, abala si Leo Leo sa pagkuha ng litrato ng lahat ng impormasyong nakita nila. Natarante si Shen Quan nang mapansin na may manlalarong nakatayo sa likod ni Leo Leo, si Han. Na hindi nila kilala. Pinaghinalaan sila nitong mga bagong estudyante. Agad namang nagpalusot si Leo Leo at sinabing mula sila sa news office at nag-oobserba lang. Dumating pa ang isa pang player at nagbalita, may isang estudyante mula Jingbi High na humamon kay Suhao sa isang one-on-one match. Nagkatinginan sina Leo Leo at Shen Quan at pareho nilang nahulaan, si Sing iyon. Balik sa court, 4-2 ang score. Hinikayat ng mga manlalaro ng Jonggi High si Sing na sumuko na. Pero tumanggi siya. Muling umatake si Sing, at nang tumalon si Suhao para i-block ang tira, bigla siyang na-fake out ni Sing, at nakapuntos muli. Bumalik ang bola kay Suhao, at sinubukang hulaan ni Sing ang bawat galaw niya. Kahit bahagya niyang naiistorbo si Suhao, nakalusot pa rin ito. Habang papalapit na si Suhao para muling umiskor, biglang may isa pang bola na lumipad at nakasagabal sa tira niya. Nagulat si Suhao nang makitang si Han ang nagpasok ng bola. Dito natapos ang laban. Sinabihan ni Han sina Sing, Leo Leo, at Shen Quan na umalis dahil gagamitin na ang court para sa ensayo. Bago umalis, nilapitan ni Sing si Han at tinanong tungkol kay Chunfang. Nabigla si Han at sinabing wala silang manlalaro na ganoon ang pangalan. Ngunit mapilit si Sing at ipinaliwanag na nakita na niya si Chunfang na naglaro para sa Jonggi High. Hindi napigilan ni Suhao ang inis ng paulit-ulit banggitin ang pangalan ni Chunfang. Galit niyang sinunggaban ng kwelyo ng uniforme ni Sing at doon na inamin matagal nang na-expel si Chunfang mula sa team. Nabagabag si Sing sa paraang hinusgahan ni Suhao si Chunfang. Bago pa sila magkaaway, mabilis na hinailan ni Shen Quan at Leo Leo si Sing palayo sa court. Pagbalik sa Jingbi High, hindi mawala sa isip ni Sing ang mga sinabi ni Suhao. Habang kumakain sila sa cafeteria, galit pa rin siya. Mungkahi ni Shen Quan, sumali na lang sila sa Jingbi High School Basketball Club para makaganti kay Suhao.
Hindi nila alam, may nakarinig sa kanilang usapan, si Duan Buyi, isang estudyante na agad nagpahayag ng kagustuhang sumali rin. Tuwa si Leo Leo at mas lalo pang na-excite dahil nakakuha sila ng dagdag na manlalaro. Nang